hapon, ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyatang balita dito sa Frontline Express. Hinaina na ng sabina ng COMELEC ang suspendidong mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Go. Kaugnay ito ng reklamong material misrepresentation na isinampa ng COMELEC laban kay Go. Mula sa Bamban Tarlac, makakausap natin sa linya ng telepono si Mon Gualvez. Mon, ano bang update siyaan? Mon, go ahead. Ruth, may humarap naman pero hindi direktang Ruth, may humarap naman pero hindi direktang tinanggap yung sabina na inihain ng COMELEC. Wala raw kasi sa suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa declared address nito base sa records din ng ahensya. Isang hindi nagpakilalang tauhan lamang ng suspendidong alkalde ang humarap sa COMELEC at mga pulis nang maghain nga sila ng sabina kaugnay sa reklamong material misrepresentation. Tumanggi yung tauhang i-receive ang formal na reklamo lalo't hindi raw niya alam kung nasan si Go. Dahil dito, sunod na pinuntahan naman ng mga otoridad yung Office of the Mayor ng Bamban. Ang sekretarya naman ng acting mayor ang tumanggap ng sabina at sinabi niyang hindi siya sigurado kung paano madadala ito sa alkalde. Wala raw kasi silang impormasyon kung nasaan si Go. Nag-ugat ang reklamong material misrepresentation dahil sa pagsisinungaling umano ni Go sa kanyang Certificate of Candidacy na siya ay Pilipino. Lumabas daw kasi sa initial na investigasyon ng NBI na magkapareho yung fingerprints ni Go at ng Chinese na si Go Waping. Sa ngayon, Ruth, binibigyan ng 10 araw ang kampo ni Go para makapaghain ng counter affidavit lalo't para sa COMELEC deemed served na ang sabina laban sa kanya. Ruth? Maraming salamat, Mon Gualvez. Sa ibang balita, formal lang naghain ng diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China kaugnay ng pinakahuling kaso ng panghaharas sa Panatag Shoal. Kinumpirma yan ng ating Department of Foreign Affairs kasunod ng pagpapakawala ng flares sa isang Chinese fighter jet sa dinaanan ng isang eroplano ng Philippine Air Force. Nagsasagawa sila noon ng air patrol sa bahagi ng Panatag Shoal noong August 8. Nauna nang kinundena ni Pangulong Bongbong Marcos ang insidente. Ayon sa Pangulo, hindi makatwiran, iligal at delikado ang ginawa ng Chinese Air Force. Nanindigan naman ng Armed Forces of the Philippines na hindi magpapasindak ang Pilipinas sa China at magpapatuloy ang ating pagpapatrolya sa karagatan man o sa himpapawid. Ngayong tag-ulan, uso ang sakit na dengue sa Quezon City. 12 barangay na ang idineklarang dengue hotspot. Karamihan sa mga apektadong barangay nasa District 2, 3 at 6. Sa datos ng Quezon City Health Office, halos 43% ang itinaas ng kaso sa dengue sa lungsod. Dahil daw yan sa nagdaang bagyo at patuloy na pag-ulan, bunsod ng habagat. Paglilinaw naman ng Quezon City Health Office, walang dengue outbreak sa lungsod. Sa huling datos ng Department of Health, umakyat na sa mahigit 136,000 ang naitalang kaso ng dengue sa buong bansa. Panawagan ng ahensya magpakonsulta agad sa doktor kung nakararanas ng mga sintomas ng dengue gaya ng lagnat, pagsusuka, pananakit ng ulo, kalamnan at kasukasuan. Payo rin ng DOH magsagawa ng information drive sa mga barangay at panatilihing malinis ang paligid para hindi pamugaran ng mga lamok na may dalang dengue. Lalo pang lumobo ang mga kaso ng leptospirosis ng bansa. Ayon sa Department of Health, 255 na ang mga bagong kaso na naitala mula July 21 hanggang August 3. 17% mas mataas kumpara sa 217 leptospirosis cases sa sinundan nitong linggo. Dumami ang mga kaso matapos ang matinding pagbaha, bunsod ng habagat at bagyong Karina. Nakukuha ang leptospirosis mula sa baha na kontaminado ng ihi ng daga at iba pang hayop. Kabilang sa mga sintomas ito ay mataas na lagnat, pananakit ng kalamnan, pamumula ng mata, pagsusuka at paninilaw ng balat. Sa ibang balita, nilinaw po ni Senate President Chis Escudero na hindi niya tinutulak na mabawasan ang mga holiday sa bansa. Pero gate ni Escudero, hindi na kailangan namang dagdagan pa ang mga ito. Sa ngayon kasi, higit 20 na ang national holiday sa bansa, bukod pa riyan sa mga holiday na eksklusibo lamang sa ilang mga probinsya at munisipalidad. Halimbawa dito ang iba't ibang holiday na umaalala sa mga dating pangulo at bayani ng bansa. Sa dami nga daw kasi ng mga holiday, nagiging less productive na ang mga Pilipino. Maliwanag na ebidensya na
Huwag nang dagdagan pero huwag bawasan. Tapos, idagdag mo pa yung holiday economics. Na pag may na-sandwich, may naipit, dinedeklara ng presidente yung holiday pa. So you're talking 23 to 25 days of holiday already. Mamayang alas 6 ng gabi lalapag sa bansa ang mga atletang Pinoy na lumaban sa Paris Olympics. Mula Dubai, kung saan sila nag-layover, bumabiyahe na ang Centennial Team papuntang Villamor Air Base sa Pasay. Pagkalapag, didiretso sila sa Malacanang para sa isang private event na pangungunahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Bukas naman, gaganapin ang Heroes Parade para sa Pinoy Olympians. Magsisimula ito sa Aliw Theater at magtatapos sa Rizal Memorial Sports Complex sa Malate, sa Maynila. Marami pang aabangang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Kasado na bukas ang malawakang tigil pasada ng pinagsamang puwersa ng grupong Manibela at Piston. Hindi itunuloy ng mga transport group ang tigil pasada ngayong araw para paghandaan ang transport strike sa buong bansa bukas hanggang sa Biyernes. Hinihikayat ng transport groups ang lahat ng mga tsuper at operator ng traditional jeepneys na magsagawa ng marami pang kilos protesta sa iba't ibang panig ng bansa laban sa PUV Modernization Program. Nadismaya ang Manibela at Piston sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na tuloy ang modernisasyon sa kabila ng resolusyon ng ilang senador na suspendihin muna ang programa. Yung pinapanindigan ng Pangulo, malaya naman sila, sir, na ituloy yung mga programa. Sana wag naman mapingi-pingihan at magbulag-bulagan ng ating Pangulo. Dapat parehong side ang pakinggan niya at dapat ma-address yung mga nakalagay na puntos doon sa suspension na pinataw o resolution na ginawa ng ating Senado. Hindi sapat para sa ilang guro ang itinakdang aumento sa sahod ng mga empleyado ng gobyerno ngayong taon. Sa isang pahayag, ikiniit ng Teachers Dignity Coalition na maliit lang ang matatanggap na dagdag sahod ng mga government employee. Halimbawa na raw sa mga entry-level na guro, higit 1,500 pesos lang ang matatanggap nilang aumento kada buwan. Git ng grupo, hindi nito masasabayan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin kaya mahihirapan pa rin sila sa pang-araw-araw na gastusin, lalo na ang iba pang empleyado ng gobyerno gaya ng mga guro. Kaya panawagan ng TDC, magkaroon ang mga guro ng hiwalay na salary scheme na sasalamin umano sa malaking ambag nila sa lipunan. Kahapon lang inanunsyo ng Department of Budget and Management na posible nang matanggap ngayong buwan ng mga empleyado ng gobyerno ang aumento sa sahod. Sumemplang ang ilang rider ng motorsiklo sa EDSA Ortigas dahil sa nagkalat na basura at madulas na sebo sa kalsada. Nanggaling daw yan sa isang dump truck kaninang madaling araw. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Nakabulagtang rider na yan nang dat na ng News 5 sa EDSA Ortigas flyover pasado alas 2 na madaling araw kanina. Sugatan sa braso at tuhod ang 27 anyos na rider. Naaksidente ang motorista dahil sa mga plastik na nahulog sa napadaang truck ng basura. Kwento ng nakakita, mabilis ang takbo ng truck kaya nagliparan na ang mga dala nitong basura. May narinig ako kumalabog. Nakita ko nakatiyaya na yung motor na dito. Doon, mayroon palang malagkit na doon kaya doon siya nagumpisa. Sebo. Buntik ring maulit ang aksidente nang dumaan ang isa pang rider. Buti na lang at nakontrol niya ang motorsiklo. Muntik nga po ako na-dose kanina doon kasi Cebu pala yun kaya madulas. Ilang saglit pa, dumating na ang rescue team ng MMDA para lapatan ng paunang lunas ang biktima. Kwento ng rider, galing siyang Mandaluyong at pauwi na sana sa San Mateo Rizal na mangyari ang aksidente. Iginilid naman ng mga street sweeper ang mga nagkalat na plastik para hindi na makaabala. Kasunod dito, binuhusan ng tubig ng mga tauhan ng MMDA ang daan para mawala ang mga sebong nagpapadulas sa kalsada. Bahagya tuloy bumagal ang daloy ng mga sasakyan sa lugar dahil sa insidente. Hinahanap na ngayon ng MMDA ang plate number ng truck ng basura. Inaalam na rin ng ahensya ang posibleng pananagutan ng driver ng truck sa insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Balikan po natin ang balita tungkol sa dumaraming kaso ng leptospirosis sa Metro Manila dahil dyan sinusulong ng Health Department na ipagbawal ang paglangoy sa baha. Kaugnay po niya, nasa linya ng telepono ang presidente ng Metro Manila Council, si San Juan City Mayor Francis Zamora. Magandang hapon, Mayor Zamora.
Yes, magandang hapon po, Ruth, at maraming salamat po sa pag-imbita sa inyong programa. Ano po ang pananaw nyo dito? Suportado nyo ba ito? At ano po ang plano ninyo dyan sa MMC? Ako po bilang Presidente ng Metro Manila Council, nais ko pong ipaabot kay Secretary Ted Herbosa ng Department of Health na full support po ako sa kanyang panukala na ipagbawal nga po ang paglalangoy sa tubig baha. Ako po ay nakipag-ugnay na sa ating mga kapwa Metro Manila Mayors at kay Chairman Don Artes ng MMDA at binanggit ko po sa kanila na ako'y umaasa na kami nga po ay makapagpasa ng isang resolution kung saan ang bawat Metro Manila LGU po ay magpapasa ng mga ordinansa upang ipagbawal po ito. At bilang mayor naman po ng lungsod ng San Juan, ako po ay nakipag-ugnay na rin sa ating San Juan City Council sa pamumuno po ni Vice Mayor Angelo Kawili kung saan nag-certify na po ako as urgent ng isang komunikasyon para nga ho magpasa na ng ordinance ang ating City Council para po ipagbawal ito. Paano po kayang implementasyon nito, Mayor? Halimbawa dyan sa inyo sa San Juan, paano nyo planong gawin ito? Okay. Ang challenge really is, number one, kadalasan sa mga lumalangoy ay mga bata. Ngunit pwede naman po kasing ang mga magulang nila ang patawa ng multa kung patuloy nilang papabayaan ang kanilang mga anak na lumangoy sa tubig baha. So, pwede pong ang penalties ay ipapataw sa mga magulang. At bakit natin ito ginagawa? Sapagkat kailangan maintindihan ng ating mga magulang na dapat nila turuan ang kanilang mga anak na bawal po ito gawin dahil delikado ito para sa kanila. Pwede silang magkaroon ng leptospirosis, pwede silang mamatay. At dahil nga po tumataas ng bilang ng kaso ng leptospirosis dito po sa Metro Manila, kailangan natin gumawa po ng hakbang. Kung alam nating delikado na nga yan, bakit natin sila papabayaan lang? Dapat talaga maintindihan po nila na delikado yan para sa kanila at pwede silang mamatay. Kung sakali po, Mayor, anong mangyayari dyan? Manghuhuli po yung inyong mga tanod, tapos paano po ang parusa, ang penalties dito? Okay, ayokong pangunahan pong ating San Juan City Council sapagkat magsasession pa ho sila. But base sa aming pag-uusap ng ating Vice Mayor, kapag mayroong mga bata po na lumalangoy, no? assuming implemented ng ordinance, kapag mayroong mga batang lumalangoy, of course, yan sila po ay i-apprehend ng ating authorities at alamin kung sino ang kanilang mga magulang at ang responsibility ngayon ay mapupunta sa mga magulang. No? Posible namang magkaroon muna ng warning sa first offense at sa subsequent offenses magkakaroon ng penalty. No? Para nga maintindihan ng magulang na tungkulin nila bilang nanay, bilang tatay na pangaralan ang kanilang mga anak na bawal ho ang paglalangoy sa tubig baha dahil nga po delikado ito para sa kanila at pwedeng pagmulan po ng leptospirosis at pwede pa nilang ikamatay ito. Okay. Maraming pong salamat sa inyong panahon si San Juan City Mayor at Metro Manila Council President Francis Zamora. Narito naman ang mga balitang dapat yung abangan sa Frontline Pilipinas. Lasing umanong barangay chairman walang habas sa Namaril at binantaan pa ang isang konsehal sa Batangas City. Babaeng rider arestado matapos piliting pumasok sa kalsadang sinara para sa isang triathlon sa Davao City. At Gerald Anderson, silent supporter daw ng love team na girlfriend niyang si Julia Barreto at Joshua Garcia. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat yung malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.